Magandang oras mga ka-art lover. Nako, umiyak si Xi Jinping at lahat ng mga inchik dahil sa natalo sila sa kompetisyon ng SWAT team competition ng buong mundo. At alam nyo ba na ang Pilipinas ay pang-14 sa kabuuan at ang China ay nasa pang-12 lamang. So mayroong dalawang agwat Hindi man lang nakasunod ang China sa Pilipinas sa pwesto ng panalo. Pang-14 ang hindi pala, pang-14 ang Pilipinas, and then ang China ay pang-16 sa pwesto. Kaya ang layo-layo ng China sa Pilipinas, nakakahiya. Tapos magipagdigma pa sila sa Pilipinas, magipagbarilan. Anong klaseng military mayroon ng China? Sa competition pa nga ng SWAT, talo na sila Sa pulis pa yan lalo na pagdating sa ating mga elite na Philippine Army. Katulad ng ating mga commandos, di ba? Ang ating mga ranger, mga musang, ang gagaling niyan Sa pulis nga lang, talo na sila Grabe. Pang-14 tayo. Ang China ay pang-16. Kaya merong dalawang bansa na ahead pa sa China bago ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay considered na one of the elite SWAT team sa buong mundo dahil pang-14 na tayo. Grabe. At ang number 1, Russia yata ang number 1 na elite SWAT team sa buong mundo. Ito yung kompetisyon sa Dubai na nangyayari. Yearly pala ito Kaya dito ay napakalaki ng prestigious award ang naibigay sa ating SWAT team ng Pilipinas dahil malaking malaking panalo natin dahil ang China ay natalo natin sa competition na ito. Kaya ito ang kabuuang video, hiram natin sa ating mga ka-vlogger sa labas ng ating bansa, ating panoorin. The Philippine National Police quietly made history. Among 109 elite tactical teams from 48 countries, the PNP finished 14th overall at the UAE SWAT Challenge 2026, one of the most demanding and prestigious tactical competitions in the world. For an organization often viewed through the lens of domestic law enforcement, this result sent a powerful message to the global security community. The Philippines police force is no longer just catching up, it is now competing at the highest international level. This was not a fluke, nor a one-time breakthrough. The 2026 result capped a remarkable multi-year climb. By 2025, they broke into the top 26, and now in 2026, the Philippines stands firmly at 14th, placing the PNP among the world's most capable so ito SWAT pala, units. pagaling ng pagaling ang SWAT unit ng Pilipinas. Dahil sa 2023 ay pang 46 yata tayo Pang 46 place. And then 2024 pang 30. 2025 pang 26. And then 2026 ay pang 14 tayo. Ay baka pagdating ng 2027 ay baka pang 7 na tayo, mga kababayan. Kaya napakagaling Napakagaling. Kudos. Congratulations sa ating unit ng SWAT team na lumahok sa Dubai yearly competition of the best SWAT team all over the world. At ang China, kulilat, pang-16 lamang ang kanilang place sa ranking ng SWAT team. Lalo na sa mga army, di ba? Ang mga army natin, kumakain yan ng uod Kumakain yan ng ahas sa gubat. Ang mga inchik, anong kinakain yan? Kumakain ba yan ng mga insekto? Hindi. Kumakain yung mga inchik, noodles lang kinakain yan Noodles na lagyan ng init. Anong sustansya ng mga noodles na yan? Di ba mga preservatives yan? Kaya yung mga buto ng mga inchik na army, yung mga buto ng mga yan ay marupok at madaling mabali yan.
At kapag ako'y nakahawak niyan, kapag nagkagira ay babalian ko talaga yan. Black belt ako ng Aikido eh. Iba kasi sila yung sa sampulan ko na babalian ko eh, mga kababayan. Kaya wag nilang ituloy ang plano-plano na 6 wars na yan na binabanggit ng intelligence ng Amerika na mayroong 6 wars na gawin ng China kapag lulusob sila sa Taiwan. Isunod-sunod na nila ang ibang bansa. After Taiwan ay Japan, and then Pilipinas, and then Mongolia, and then part of India, and then part of Russia. At pagkatapos daw niyan ay muling mag-ipon-ipon ang pwersa ng Inchik at lulusobin na naman nila ang Australia hanggang papuntang Europe. Napakalaki ng ambisyon, no? Ay kung ako'y Donald Trump ay yan ang isusunod ko sa Iran eh. Kasi lumalaki na talaga ang ulo at panggulo dito sa Pacific region, sa Asia Pacific. Napakabuli ang China. Hindi lang magulo talagang nang i-invade sila ng teritoryo. At hindi lang yan, talagang meron silang master plan at grand plan para diyan. Ayan, yan yung mga rumors ngayon eh. Na mayroong 6 na bansa na atakihin ng China sabay-sabay. Kung kaya nila, di ba? Nandiyan ang Amerika eh. Baka nabulag ang China, baka hindi nila nakita na nandiyan ang Amerika. Okay, so patuloy tayo sa ating bigyan ng reaksyon na video rito tungkol sa panalo ng ating SWAT team sa annual Dubai SWAT competition. The competition brings together elite police and special response teams from 6 continents. Over 5 intense days, teams face 5 specialized disciplines designed to push operators to their limits, physically, mentally, and tactically. These include tactical operations under live fire pressure, hostage rescue scenarios, high-speed assault courses, officer down recovery drills, and precision shooting events where every second and every mistake counts. For the PNP, stepping into this arena meant more than representing the flag. It meant measuring Philippine policing standards against the most advanced urban combat and Okay, so counterterrorism ito nga units mga in the kababayan, world. di ba? Ang China ay palaging nag-release ng video ng kanilang armed forces at kapulisan ay magaling daw sa buong mundo. Meron pa nga silang mga video na mga taekwondo yung kanilang mga pulis eh. Mga taekwondo rin yung army. Meron silang sinisipa na mga dinudurog na mga hollow blocks, di ba? Para sabihin na talagang strong sila. Isubukan nilang umano dito sa Pilipinas. Aatake, baka malaman nila na mas matigas ang buto ng Pilipino kaysa mga Inchik. Klarong-klaro naman, di ba? Sa balat pa lamang ng Inchik ay parang hindi nasikatan ng araw eh. Pale, namumutla. Pero ang Pilipino ang itim-itim eh. Baho-baho pa ng kilikili ng iba, di ba? Ay baka sa baho lang ng kilikili ay talo na sila eh. At lalo na sa patigasan ng buto, mga baluga yata tayo eh. Sabi ni Francis Leo Marcos, mga baluga daw ang Pilipino. Kaya matigas ang buto, baluga eh. Kaya pagdating sa sa street fighting or talagang labanan, combat fighting, kung magkagera ay wala talaga. Isang Pilipino versus 3 yan, ka-inchik versus isang Pilipino. Yan yung ratio eh. Kasi ang mga inchik na yan, iyakin yan eh. Pagdating dito sa Pilipinas, iiyak talaga yan. Dahil wala silang rason na makipaglaban. Dahil umaatake sila para lamang sa kapakanan ng kanilang Communist Party dahil yan ang utos ni Xi Jinping. Pero wala silang ipaglalaban eh. Tayo matatapang talaga tayo dahil aagawin nila ang ating lupain. Aagawin nila ang inyong mga asawa. Dahil yan ang gusto nila, yung mga gandang mga asawa, katulad ng asawa ni Robin Padilla, aagawin yan ng mga inchik. Kaya lagot na yung asawa ni Robin Padilla. Tapos, doon pa siya kumakampi sa China.
Pagdating ng gira ay mawala yung magandang asawa niya eh. Kukunin niya ng mga inchik. Kaya hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari. Basta't ako ay talagang pupisto ako sa magandang lugar sa kabundukan at maghanda ako ng mga patibong na parang patibong ng mga baboy damo para sa mga inchik na yan. Gawin kong mga baboy damo yan eh. Napaka ano ng mga tao yan. Napaka-ambisyoso. 6 wars ha. 6 na bansa daw ang i-invade at gigirahin ng China sa taong 2027 o 2030. Grabe, balik tayo dito sa balita na maganda dahil Pilipino ang nanalo eh. Kontra China, pero hindi naman tayo first. Hindi tayo yung champion, pero at least natalo natin ang China. O, ito ang video, balik tayo. Visually, this is where footage of operators sprinting across obstacle courses, breaching doors, clearing rooms, and coordinating under pressure comes alive. Every movement reflects discipline, teamwork, and a level of professionalism that has been years in the making. PNP leadership was quick to contextualize the achievement. Officials emphasized that this performance proves Filipino police officers are not limited to domestic policing roles, but are fully capable of operating Ayan, so alongside sikat na the world's ngayon best ang tactical units. Filipino tactical team eh. Ang SWAT team ng Pilipinas ay sikat na sa buong mundo dahil natalo natin ang China. Natalo natin ang China, so diyan natin malaman na yung training pala ng China ay hindi pala talaga elite training yan. Sa video lang tingnan, maganda tingnan sa video dahil ano siya, itong merong parang sayaw ba? Merong choreography kasi video. Pero sa totoo pala, dito pa nga lang sa competition, talo na sila eh. Ang layo-layo nila sa Russia, sa Japan, ang layo-layo nila. Sa atin nga ay 14 tayo, sila pang 17 yata eh. 17 sila, tayo 14. So nasa itaas tayo at meron pang 2 sinusundan nila. Natalo pang China ng another 2 bansa pa. Kaya wala, diyan pa lang tingnan natin ay lampa na lampa sa kanilang SWAT team. Kaya pagdating sa army ay lalo na. Di ba mga army natin sanay sa bundok eh. Iyang mga inchik na yan, sa bundok nagdadala yan ng musketiro eh. Nagdadala yan ng kulambo. Takot yan sa lamok. Yung mga army natin kumakain ng lamok sa kalinta sa bundok eh. Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo? Alright, balik tayo sa balita. As one senior official noted in Filipino, our police officers are not only ready for their duties within the country, but can also compete with the best SWAT teams in the whole world. Every year, the world's top SWAT teams gather in the desert for the UAE SWAT Challenge, a brutal test of skill, teamwork, and spirit. Here, every second counts. One mistake can mean failure. It's not just about strength or equipment. It's about grit, strategy, and unity. Teams from across the globe face off, each representing their nation's pride and philosophy. The real story is in the details: a helping hand, a silent signal, the refusal to give up. The challenge is on. The world is about to witness what makes a true hero. The Ayan, so UAE ito nga SWAT yung Challenge Olympics is the Olympics of of police tactical tactical work. SWAT team ng iba't ibang bansa ay dito magkita-kita annually sa Dubai Desert para sa kompetisyon. At nasaan ang China? Ang layo-layo sa Pilipinas, di ba? So ibig sabihin, wag na natin sabihin yun kung sino yung mga champion, basta tayo'y nasa itaas ng China. Tayo'y panalo kontra China. Naiwanan natin ang China, dalawang baitang, naiwanan natin yan. Kaya nakakahiya ang mga inchik. Tapos kung magpalabas ng video ay AI lang pala, di ba? AI.
Tapos nakikita natin ang galing-galing ng kanilang mga army. Yun pala mga talagang totoong lampayatot, mga lampa. Kaya nagsasalita na 6 wars daw, gigirahin daw nila ang 6 na bansa sa mundo. Sabay-sabay. Hindi yata nila alam na nandyan ang Amerika eh. Parang mga bulag pala yan. At akala nila kaya nilang Japan. Kapag nag-unite ang Japan sa Taiwan, walang kapano-panalo ang China diyan, mga kababayan. Yung dalawa lang na bansa na yan, talo na ang China diyan. Ilalo na kapag sasali ang Australia, di ba? Ang Canada at ang NATO. Merong mga bansa sa NATO na galit sa China, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa good news ang pagkapanalo ng ating SWAT team sa SWAT competition sa UAA sa Dubai, kung saan natalo ng Pilipinas ang China. Natalo ng Pilipinas ang China. Ulitin natin, natalo ng Philippine SWAT team ang SWAT team ng China. Natalo kayo mga inchik. Natalo kayo, iyak na kayo. Yan ang katotohanan. Kaya paki-comment na lang sa inyong masasabi, mga kababayan. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.